Lenten season ay may tinatawag na Laetare Sunday. Tulad ng Advento, ang kahulugan ng Laetare ay magalak, rejoice. Magalak, bakit? Magalak dahil malapit na ang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Kristo. Magalak dahil nababalaagan na ang liwanag na gagapi sa kadiliman at sa pagkabulag ng salimutan. Yung salita yun, pagkabulag. May dalawang uri ng pagkabulag. May bulag dahil hindi makakita, kapansan ng physical. Pero may mga tao nakakakita, pero nagbubulag-bulagan. Ang lalaki dito sa ating Ebanghelyo, pinanganak na bulag. At nung siya'y pinagaling ni Kristo, dumaan siya sa tatlong yugto ng pagbubulag sa pananalig. Ano yung tatlo? Nung una, kinilala niya si Kristo bilang isang lalaki. Gusto ng lalaki. Pero nung tinanong siya ng mga Pariseo, sabi, siya isang propeta. At siya'y tiniwalag. Pero nung natagpuan niya si Jesus, doon talagang pinamalas niya ang kalaliman. Kumbagay, kitang-kita na niya. Kaya sinabi niya, Panginoon. Habang ganito, yung lalaking bulag na nakakita. Iba naman, yung pa rin sa iyo, habang lumalalim ang pagkakakilala ng taong bulag, ang mga Pariseo naman na nanatiling sarado ang isip at nagbubulag-bulagan ng puso sa presensya ng Diyos sa katauhan ni Jesus. Siguro, sino ba nakasalamin sa iyo? Sino medyo malabo matataas sa kamay? Okay. Ako po, ang grado po hindi ko po alam na nakalimutan ko. Pero may grado na po mata ko. Siyempre, pag medyo may... Sige, pag medyo may edad, nakagrado na. Okay, sige. Kaya ganun po, may grado na po. Pero, nakakakita pa ako. Okay, yung iba naman dyan, siguro malinaw ang mata niyo. Pero ang tanong, you may be physically, your eyes may be physically good. Baka yung iba dyan, may 20/20 vision. Pero ang tanong, are you spiritually blind? Tayo ba ay nagbubulag-bulagan tulad ng mga Pariseo? At ano dahilan ng pagiging bulag? Ito naman ako, blind. Bahay ko lang ha. Una, bitterness, or bigo sa buhay. Ang kabiguan, kahirapan, at kaapihan, ang pamahamak, ay nakakabulag ng pag-asa. At nakakabulag din sa katotohanan na sa gitna ng ating pinagdaraanan, ng Diyos patuloy pa rin ang bibiyaya. Pero dahil nakafocus tayo sa problema, bulag tayo sa presensya ng Diyos. Susunod is